Ekonomiya ng China nahaharap pa rin sa malaking problema. Sa kasalukuyan kasi ay nagkakaroon ng matinding pressure sa merkado ng China kung saan ang kanilang mga traders ay nagnanais na muling pababain ang value ng currency nila. Pero bakit nga ba mas nais ng kanilang mga traders na muling palakasin ang dolyar kaysa sa mismong currency nila? Gayong malinaw naman para sa lahat na ang nais ng komunistong partido ng China ay bumagsak ang value ng dollar ng Amerika, kung kaya't sa pamamagitan ng binuo nilang alyansang BRICS hanggat maaari ang paggamit ng dollar ay iniiwasan nila. At para maunawaan natin ang gusto ang malaking problema na ito ng China ay sisimulan natin ito sa taong 2023 kung saan bagamat sa pagsisimula ng taong ito ay sinasabing malakas pa ang ekonomiya ng China, ay sa taong ito rin mabilis lumagapak ang kanilang ekonomiya kung saan sa panahong ito ay nagkaroon ng pagbagsak sa kanilang mga pag-export, pagbabawas sa pagkonsumo ng mga tao, pagbabawas ng produksyon at malawakang krisis sa usapin ng real estate ng bansa. Kaya naman dahil dito ay unti-unting humina ang value ng Chinese yuan na nagdulot ng mas maliit na kita para sa kanilang mga mamamayan. At upang maisalba ang bansa sa krisis na ito ay naglabas ng stimulus package ang kanilang gobyerno na inilaan sa pagbabawas ng tax sa ilang sektor ng industriya, paglalabas ng pondo para sa mga proyektong pang-infrastruktura at iba pang mga hakbang na naglalayong palakasin ng ekonomiya. Kaya naman sa kasalukuyan ay unti-unti na namang tumataas ang value ng currency nila. Subalit dahil sa muling pagtaas ng value ng currency nila ay mas nagmamahal naman ang kanilang mga produkto na ibinebenta sa iba, kung kaya't mas malaki pa rin ang nababawas ng mga ini-export nito. Kaya't bukod sa malaking utang na inilabas ng kanilang gobyerno, ay patuloy pa ring naghihirap ang ilang sektor sa bansang ito dahil ang malaking kabawasan ng export ng mga mamamayan nito ay nangangahulugan ng kawalan ng trabaho at kakulangan ng panggastos sa maraming mamamayan nito na may kinalaman sa pag-e-export ng mga Chino. At sa kabila nga nito ay nais pang mas pababain ng mga traders ang currency nito na tiyak ay mas magpapababa ng kita sa mga exporter nito. Maaaring sabihin natin na mas maaaring dadami ang pag-e-export ng ibang bansa mula sa China kung mas bababa ang halaga ng currency nila. Subalit mangangahulugan pa rin naman ito ng mas malaking pamumuhunan mula sa China kasabay ng mas maraming effort at oras para sa paggawa ng mga produkto na mas marami sa halos noon ay parehong presyo. Kaya't ang pagbaba ng Chinese yuan ay direktang nakaaapekto sa mga nagtatrabaho na may kinalaman sa pag-e-export nito, na may malaking impact sa ekonomiya ng mga Chino, habang ang mga traders naman ay maaaring kumita ng malaki sa kanilang mga pinaplano. Dahil kung ipapalit nila sa dolyar ang kanilang mga Chinese yuan, ay tiyak na mas bababa ang halaga nito dahil mas darami ang supply nito sa mga bangko. At sa panahong mas bumaba na ang halaga nito, ang mga traders na may hawak ng dollar ay maaaring muling bilhin ng Chinese yuan ng mga Chino, kung saan ay mas marami na nito ang mabibili nila kaysa sa panahong ipinalit nila ito sa dolyar ng Amerika. Subalit sa pag-uumpisa nila sa pagbili ng dolyar ng Amerika at pansamantalang pag-abandona sa Chinese yuan nila, ay tiyak mas katakot-takot na kahirapan pa ang daranasin ng mamamayan nila habang mabibigurin ng China na tuluyang pabagsakin ang dolyar ng Amerika. Kaya't ito ay isang indikasyon na kahit nag-i-exist ang BRICS nations na pilit pinahihina ang US dollar ng Amerika, ay hindi pa rin nila maiiwasang gumamit ng dolyar dahil sa huli ang perang ito pa rin ang babalanse sa ekonomiya ng mundo hanggat hindi nagkakaisa ang buong mundo na bitawan ng dolyar ng mga Amerikano. At sa pamamagitan ng China ay napakalabo talagang mapalitan ng US dollar bilang world currency sa kalakalan ng mundo dahil mas maraming bansa pa rin ang walang tiwala sa komunistang partido. Sa katunayan, ng India na isa sa pangunahing miyembro ng alyansang ito ay mahigpit na kalaban ng komunistang partido. Kabilang na ang Russia, kung saan ang mismong news agency ng China ay naglabas noon ng pahayag na babawiin nila ang kanilang teritoryo mula sa Russia na tiyak ay hindi mailalathala sa China kung hindi ito sinang-ayunan ng Partidong Komunista. Kaya't ang artikulong ito mula sa China ay nagpapatunay na ang Russia at India na mga pangunahing miyembro ng kanilang alyansa ay kalaban rin mismo ng China. Kaya't malabong tanggapin ng mundo na mapalitan ang pera ng mga Amerikano dahil sa posibilidad na ang China na ang susunod na maghahari sa mundo, na tiyak ay maraming bansa sa mundo ang magsisisi kung mangyayari ito. Kaya't malinaw ang naging pahayag noon ng ilang eksperto na magmimistulang palaka lamang sa isang kwento ang komunistang partido
na inilalarawan ng isang boiling frog strategy na ginagawa ng mga ito laban sa mga Amerikano dahil sa kanilang pag-aakala na kakayanin nila ang matinding init na taglay ng Amerika kung saan ay maaaring huli na ang lahat bago pa nila mapagtanto na wala silang kalaban-laban sa kapangyarihan taglay ng mga Amerikano.